May mga taong ayaw mag-comment sa pagbibigay ng MTRCB ng X rating sa pelikulang Dear Satan because of the fear na matawag na religious fundamentalist, sarado ang isipan, or worse, bigot. Kaya hayaan nyo na lang ako ang magsabi. Dear Satan sucks. And yes, I'm a bigot because I hate Satan. Okay, so ano ang issue na ito? May mga nag-react sa pagbibigay ng X rating ng MTRCB sa pelikulang Dear Satan na pinagbibidahan ni Paulo Contis. Isa itong Christmas film kung saan ang isang bata, instead na Dear Santa ang sinulat niya sa kanyang bating panimula, na misplace ang isang letter. Ang galing ng premise, di ba? Ano kaya nangyari ang pitch meeting nito sa isang producer? So, you have a Christmas movie for me? Yes, sir, I do. I initially thought, pwede naman sigurong i-R rating ni Lala Soto ang pelikula. Then hayaan na lang ang free market na mag-decide kung mag-flop ang pelikula. Kung mag-flop, di flop. Huwag nyo lang panoorin kung ayaw nyo panoorin. Di ba? But then again, napag-isip ako ng maigi. Mukhang may sense ang pagbibigay ng X rating ni Lala sa pelikula. In this episode, I'll discuss why. Marami akong sasabihing logic kung bakit hindi maganda ang movie na ito. But yung sasabihin ko sa huli, ang pinaka-mind-blowing. Kaya hintayin nyo yun. And I'm sure, marami ang magsasabi na, Jay, ang kitid naman ang isip mo. Hindi mo pa naman napapanood ang pelikula. Bakit hinuhusgahan mo na? Minsan kapag nakita ka ng dumpster na nilalangaw at may hamburger sa ibabaw ng basura, hindi mo na kailangan kumagat sa burger na yon para ma-verify na kadiri ang pagkain yon at nakakasuka. Dito sa pelikulang ito, premise pa lang, alam mo nang walang magandang patutunguhan. Pero who knows, baka naman maganda ang Dear Satan. Minsan may mga gems sa isang basurahan. Baka ito yung nag-iisang hamburger na kahit nasa ibabaw na ng dumpster, mala gourmet dish pa rin. Kaya sige, panoorin natin ang trailer. Sorry guys, sinubject ko kayo sa unpleasant sight na yon, kaya patawad na kung medyo nabawasan ang brain cells nyo. Sabi na hindi naman daw ito ang unang beses na dinipict ang demonyo sa pelikulang Pilipino. Si Romy Diaz ay gumanap ng Satanas noon sa pelikula ni Dolphy na Black Magic. And although hindi naman bumait si Satanas doon, pero gumanap pa rin. Trivia! Alam nyo ba na bago na uso ang Skibidi Toilet, lumabas na ang ulo ni Romy Diaz sa toilet sa pelikulang ito? Tunay na groundbreaking ang mga pelikulang Pilipino. Ang isa pang example ay ang 90s film na Tukso, Layuan Mo Ako ni Gretchen Barreto at Romnick Sarmienta. At dito bumait talaga si Demonyita na ginampanan ni Gretchen. In fact, baka nga rinip up lang ng pelikulang Bedazzled ang pelikulang ito. Ang difference lang ng dalawang pelikulang ito sa Dear Satan ay I don't think these movies are meant for kids. Kahit na ipasok mo ang TV series na Lucifer, I don't think meant din iyon sa mga bata. Kahit nga yung Little Nicky ni Adam Sandler ay hindi general patronage. PG-13 siya. Would it be better kung gawin na lang PG-13 ang Dear Satan? Maybe. Pero wala din namang mali if MTRCB decided na gawing X ito. Other Middle Eastern countries ban Western movies for less than this. And just to remind you, consistent tayo as a country na hindi dina-downplay si Satanas sa mga bata. Kaya nga sa Dragon Ball Z noon, sa Filipino dub niya, si Mr. Satan ay pinalitan natin ng Master Pogi.
Master Pogi ang makakalaban niya! Pero sa totoo lang, mas tumaas ang comedic value nung naging Master Pogi na siya. Tingin ko ang closest example sa lahat ay si Lil Nas X. Si Lil Nas X ang tingin kong pinakatuso sa lahat dahil early in his career ay minamarket niya ang sarili niya as kid-friendly sa kanta niyang Old Town Road. Later on ay may music video siya kung saan binibigyan niya ng lap dance si Satan. Pero again, baka may magtanong sa inyo, hindi ba paglabag sa freedom of expression ang X-rating ng Dear Satan? Well, hindi naman totally banned ang pelikula. Pwede naman siyang ipalabas sa Viva Max, di ba? Hindi lang siya pwedeng ipalabas sa mga sinehan. Besides, may mga theme na I'm sure kahit na i-package nyo na maging kid-friendly, you'd agree na abusive ito sa freedom of expression. There are real lines in movie making that I think we wouldn't cross. Hindi ka pwedeng gumawa ng pelikula na i-depict mo si Adolf Hitler as a good guy. Bawal yon. That would be distasteful. Heil me? Come on, for old time's sake. Heil me, little man. No. Si Ferdinand Marcos Sr. nga, di ba? Ang daming tumututol sa kanya nung inilibing siya sa libingan ng mga bayani. Di ba? Si Satanas pa kaya, the most evil of them all, the prince of lies, kung i-depict ito as good, kung di tayo magreklamo, ano kaya ang tawag sa atin? At this point, if you're enjoying this episode, don't forget to subscribe naman. Subscribe naman kayo sa channel nito, like the video, and more importantly, hit that notification bell to get updated on our fight against wokeness. Also, let me ask you a question. I'd like you to be engaged in the comment section. Ano tingin nyo ang ginawa ni Lala Soto? Justified ba ito? Yung binigyan niya ng X-rating ang Dear Satan? Let me know your thoughts. The thing is, hindi ito ang unang beses sa buong mundo na tinitrivialize ang demonyo. Sa Boston ay may sineselebrate na silang Satan Con or Satan Convention. May satanic temple din doon and they're even fighting for representation in schools. Minsan may satanic statue din na dinisplay sa Illinois State House para daw i-counter ang mga Christmas decor doon. Sa Iowa Capitol ay may naglagay ng satanic altar doon and in fact may Christian man na offend sa display na ito. Pinugutan niya ng ulo ang demonyo at alam niyo bang siya pang nakasuhan ng hate crime? Just like everything they do in the culture, ang mga woke, anti-family, anti-marriage, anti-life, and anti-religion activists, what they do is they push their limits. Titignan nila kung acceptable na ito sa society, yung mga pinagagawa nila. Kung hindi, they retreat, tapos i-introduce nila ulit ito, pero mas subtle na. Until mabago na nila ang culture. Para tayong palakang unti-unting namamatay na pinaiinitan sa isang tubig na hindi natin alam kumukulo na. Sa ngayon, sa US, medyo successful na sila. Sa Pilipinas, may konting pushback pa. Pero hindi natin alam, baka eventually manalo sila at tayo ngayon ang magbistulang baliw for opposing these. Pero ito guys, may pang-judge ako sa mga bagay nito. And it might blow your mind when you hear this. Ito yung tinis ko sa simula ng video na ito. Hear me out. Kailangan nating i-reject ang Dear Satan dahil dito sa sasabihin ko. Handa na ba kayo? Oh my God, I can't freaking wait! Good things are good and bad things are bad. Ang mga bad things hindi magandang dinidepict as good. Mind-blowing, di ba? And baka sabihin nyo, Jay, alam na namin yarn. Well, apparently, may mga taong hindi ito alam. There's this quote attributed to Charles Baudelaire saying, "The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world that he didn't exist." And right now, our woke overlords are trying hard to desensitize us from believing that the devil exists. And speaking of the devil, we talked about demonic possessions and how to find an exorcist priest in the Philippines with Father Josie Siquia in this episode right here.